Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na balita ang kinakaharap ngayon ng Malacanang. Naglabas na ng pahayag si President Puting ng Norte Jr. kaugnay sa mga lumalabas na isyong may kaugnayan ang kanyang anak na si Sandro Marcos sa isang umano'y planong impeachment laban sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Sa isang press conference ngayong araw, maring itinanggi ng Pangulo ang anumang kaugnayan ni Sandro sa mga spekulasyong binabato laban sa kanya. Ayon kay PBBM, walang kinalaman ang aking anak sa mga usaping impeachment. Hindi siya bahagi ng anumang legal o politikal na hakbangin ukol dito. Dagdag pa niya, labis umano siyang nababahala sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Nagugat ang kontrobersiya matapos lumabas ang ilang ulat at social media posts na sinasabing may papel si Sandro sa pagpaplano umano ng impeachment complaint. Ilan sa mga netizens at politikal na kritiko ang nananawagan ng masusing investigasyon upang malaman kung may katotohanan nga ang mga akusasyon. Sa ngayon, nananatiling usap-usapan ito sa iba't ibang plataforma. Ngunit wala pang opisyal na reklamo o dokumentong inihain sa Kamara. Panawagan ng Malacanang sa publiko, huwag agad maniwala sa mga hindi beripikadong ulat. Manatiling mapanuri at hintayin ang opisyal na pahayag ng mga ahensyang may saklaw sa isyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Itan pa rin eh. So, syempre, sabi ko na, hindi magre-resign yan si BBM. Ha? Manhid yan. Ako may tanong lang sa'yo, BBM. Anong tinitik mo? At ganyang kakapalang mukha mo. Nakatutok live si Ivan Irene. Ivan. Yes, Vicky, nakapanayam ng mga mamamahayag ngayong gabi lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang partisipasyon dito sa 46 ASEAN Summit, at isa nga sa mga nabanggit niya ay hindi siya magre-resign. Yan ang tugon ng Pangulo kasunod ng mga panawagan ng kanyang mga kritiko na siya ang mag-resign sa halip na pagbitiwin ang kanyang gabinete. Narito ang kanyang tugon sa hirit na yan. Hulaan ko. Ha? Nung sinabi yan, hindi ko pa napanood ito, alam ko sasabihin ni Marcos. Tawa-tawa. Di ba ganyan yan eh? Tawa-tawa. Nung pinagda-drug test siya, anong sinabi niya? Why should I? Tapos tawa-tawa. Tawa-tawa. Ganyan si Marcos eh. Alam mo kung bakit tumatawa? Self-defense po yan. Oh. Defense mechanism yan na kunwari, yung sinasabi sa kanya, hindi siya affected. Kaya bugoy na bugoy, no? 'Di ba? Parang totoy na totoy. 'Di ba? Pag niloko mo ang isang tao or kinantsawan mo or inaasar mo or meron ka sinasabing katotohanan sa kanya. 'Di ba? Yung mga magsiyota na iniwan. Panlabas siya patawa-tawa. Kunwari hindi affected. Pagdating sa bahay, iyak. Ganyan yun. Lagi yan ganyan. Oh, patawa-tawa. Kung gagawin yun. Di ba? Bakit ko gagawin yun? Hindi, totoo to ha. Bago ko narinig na sinabi ni BBM yan, alam ko na. Sasabihin yan, why should I? Ngayon, tinagalog. Bakit ko gagawin? Tagaan nyo sa bato. Laging yan ang sasabihin ni BBM. Pag ang taong bayan may pinapagawa sa kanya na hindi niya kaya. Dahil, alam naman natin, bakit si Marcos ay hindi kayang magpa-drug test. That is public knowledge. So, anong gagawin niya? Why should I? Tapos tawa-tawa. Defense mechanism, pero affected dyan sa loob. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Mali yun! Mali! Mali. Hindi, tama. Hindi, mali. Ano ba talaga, Kotsoli? Tama o mali? Tama naman na dapat ang isang tao hindi tinatakbuhan ng problema. Dapat sinasalubong mo ang problema. Ano ba ang problema? Ha?
Ang problema, ikaw mismo, Marcos. Pag nag-resign ka, ang daming problemang masusolusyonan. Maniwala kayo sa akin. Ang daming makikreate na trabaho pag nag-resign to. Droga, mababawasan. Yung mga magnanakaw, mauubos. Ang kalsada, magiging mapayapa. Bigas, bababa. Mga komunista, hindi mamamayagpag sa gobyerno. Mga CPP, NPA, talagang mawawala na. Yung nuknukang talamak na pagbibigay ng ayuda at ginagamit ang pera ng taong bayan, mawawala. So ang problema, Marcos, ikaw mismo. Yung wala kang gawin, bumaba ka lang dyan sa kinauupuan mo. Lagpas kalahati ng problema ng Pilipinas masusolusyonan. Kaya tama ka, hindi dapat tinatakbuhan ng problema, sinasalubong. Salubungin mo, Marcos, ang problema. Ang problema, ikaw mismo. At ang solusyon, ikaw mismo. Lumayas ka dyan, masusolusyonan ang problema ng mga Pilipino. Harapin mo. Kabaliktaran yung sinasabi mo eh. Pag hindi ka nag-resign, sa katunayan, tinatakbuhan mo problema. Di ba? Dahil siya nga ang problema eh. Ayaw mo pa mag-resign. Hindi takbo ka ng takbo sa problema. Gaya ng sabi mo, hindi mo tinatakbuhan ng problema. Anong sigaw ng taong bayan sa'yo? Magpa-drug test ka. Ayaw mo magpa-drug test. Eh di ba pagtakbo sa problema yun? O, di ba? Seriously. Sasabihin na naman ng nagtatago ka sa saya ng ano mo, ni Claire? Sasabihin paulit. Eh paano tinatakbuhan mo eh? Yung, di mo ba, bagsak ka na sa survey, Marcos? Yung tiwala ng taong bayan sa'yo, wala. Diba? 35% ang nagtitiwala na lang sa'yo. Samantalang si Sara 50%. Si Tatay Digong 65% ang trust rating. Bakit walang tiwala ang taong bayan sa'yo? Dahil duda ang taong bayan na adik ka. Tapos ayaw mo magpa-drug test? Eh di tinatakbuhan mo problema. Tanong, Marcos, adik ka ba? Kung adik ka, huwag mong takbuhan, magpa-rehab ka. Umalis ka dyan, magpa-rehab ka. Kung hindi ka adik, Marcos, magpa-drug test ka. Eh, hindi ka naman adik eh, di ba? Sabi mo nga, hindi mo tinatakbuhan ng problema. Tingnan mo. Tingnan niyo ang mga kababayan kung gaano ka-ipokrito itong tao na ito. Hindi raw tinatakbuhan ng problema. Takbo ka ng takbo eh. Yung mga ganun look. I'm not affected. Sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang maigting na pagsusuri sa performance sa kanyang gabinete at mga heads of agencies. Hindi naman daw kasi para pagpapapogi lang ang kanyang... Talaga naman pagpapapogi, bakit nandiyan dyan pa si Boying? Ba't nandiyan dyan pa si John Vic? Ba't siya magkapatid na Rimulya, epal lang epal? Consoli, galit ka? Hindi, nagpapaliwanag lang tayo. Diba? Pinagtatanggal mo yung mga yan eh. Bakit yung Rimulya Brothers kaliwat kanan pa rin ang pa-interview? Diba nag-file yan ng resignation? Pirmahan mo na nang natatapos na yan. Niloloko nyo taong bayan eh. Ginagawang cabinet revamp at mas malaliman daw ang kanyang ginagawang performance review. Samantala, kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na may napili na siyang hepe ng Philippine National Police pero hindi pa niya inanunsyo kung sino dahil nais raw niya na personal niya muna itong sabihan. Pero ang utos niya, ituloy lang ang pagpapababa ng crime rate at paigtingin ng police visibility para mapanatag... Mababa ang crime rate? Bumaba ba yung crime rate?
Ito, tika muna. Sino kaya magiging Pustahan tayo? Pustahan? Pustahan. Magiging chief of police ngayon? Si Torre. Sige, okay lang yan, Torre. Nang magalit na talaga yung mga kapwa mo sa'yo. Kasi ano namang napatunayan mo? Kung sakaling ikaw magiging chief of police, anong napatunayan mo? Nag-serve ka ng warrant sa KOJC, tapos nag-stay kayo doon na 16 days? Yung warrant of arrest, ginawa nyo search warrant, na wala naman doon ang pangalan ni Pastor Kibuloy. Tapos naghalughog kayo ron. Wala ang pangalan ni Pastor Kibuloy doon sa sa warrant of arrest, Tapos nag-stay sila doon, kinalkal lang buong naghukay doon sa eskwelahan, sa JMC. Tapos naghukay pa doon sa katedral, sambahan ng KOJC. Ganyan kabastos si Torre. Maganda na. Sige, para magalit na sa'yo mga kapwa mo pulis. Isipin mo, ikaw parang sinabi ni Marcos, tama yung ginawa mong pambababoy sa isang reliyon. Ganyan na ba ang gobyerno natin? Ano pa nagawa mo? Kinidnap mo si Tatay Digong. Kakalad ka rin mo? Yung napakalaking natulong na presidente? Matanda? Ba't hindi mo bitawan yung baril mo? At kalad ka rin mo yung kasing laki mo? At kasing tanda mo? Nang hindi ka nagtatawag ng mga kakampi. One-on-one. Di ba? Ano napatunayan nito? Wala. Tapos gagawin yung chief of police. Kung lang naman, kung. Pero kung hindi naman, ikaw ang gawing chief of police, mag-suicide ka na, Torre. Lahat ng pansisipsip ginawa mo na kay Marcos. Lahat ng pansisipsip ginawa mo na kay Tamba. Hindi ka pa rin ginawang chief of police. Tiwakal ka na. Wag. Masama yung suicide. Wag. Magpagluta ka na. Ikaw taong itim. Ay, nadulas ako. Magpagluta ka na, ha? Kung hindi ka maging chief of police, nang sa ganun, maging tao ka naman. Wala ka na talaga eh. Hindi, kasi alam nyo, marami akong nakikausap na pulis, ha? As in, marami. Hindi ko na lang sila papangalanan. Ang sabi sa akin, 99% ng pulis galit dyan kay Torre. Totoo ba yung Torre? Nagtatanong lang tayo. Wala lang silang magawa eh. Pero tatandaan nyo, may paghuhukom. Sa 2028, bababa at bababa niyang ginodiyos niyong si Bongbong. Boying! Torre! Huwag kayong aalis ng bansa. Huwag muna kayong mamamatay. Antayin nyo si BP Sara makaupo bago kayo umalis ng bansa at bago kayo mamatay. Alagaan nyo, hindi to death threat ha. Wala akong sinasabi. Natural. Kasi aatakihin sa puso yan pag nakaupo si Sara. Akala kasi nila, si Bongbong Diyos na forever na dyan. Tapos ang akala ng mga yan, katapat, pagkatapos ni Bongbong, meron na namang kakampi katulad ni Tamba, uupo. Paano kung hindi? Si BP Sara makaupo. Ako'y naniniwala si BP Sara maupo sa 2028. Baka atakihin sa puso niya, huwag muna kayong mamamatay. Pagdusahan nyo si BP Sara. Ha? Huwag kayong aalis ng bansa. Yung paghahabol nyo kay Roque na nasa ibang bansa, huwag nyong gagawin. Talagang araw-arawin namin kayo. Dito sa vlog namin, pag lumalis kayo ng bansa at dahil naging presidente na si BP Sara, ha? Ang publiko na sililigtas sa kanilang mga komunidad. Natanong din ng Pangulo tungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo.
Ayon sa Pangulo, hindi nagbagong kanyang posisyon na ayaw niya ng impeachment, pero kailangan na lang hayaang gumulong ang proseso. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. O ayaw daw niya ng impeachment. Lahat ng kakampi niya hindi nagpirma sa impeachment complaint. So nagkaaway kayo ni Sandro. Kasi pumirma yung anak mo. Kauna-una ang pang pumirma. So hindi mo kakampi si Sandro? Kaaway mo si Sandro? Anong pinagawayan nyo ni Sandro? O, di ba? Anong klase kang tatay? Ha? Sasabihin mo, ayaw mo ng impeachment, tapos yung anak mo, unang pipirma sa impeachment? Huwag mong gamiting excuse na hindi mo sila pwedeng diktahan. Kasi kung ang excuse ng isang leader ay hindi mo pwedeng diktahan ng tao mo, wala kang magagawa, inutil kang leader. Dahil alam nyo, anong meron ng leader? Hindi pwedeng, hindi utusan. Alam nyo anong ginagamit ng leader para sumunod ang tao? Makinig ka, Marcos, parang hindi mo alam to eh. Alam mo ginagamit? Hindi lang being leader, being tatay na lang. Para sumunod ang anak mo or para sumunod ang mga tao mo, anong gagawin mo? Hindi utos. Influence. Yan ang totoong leader. Yung leader na hindi nilagay dyan dahil sa apelyido ng tatay. I'm talking about the real leader that they earn it from the bottom top. Saan sila magaling? Influence. You don't have that, Marcos. Kaya nga sabi ko, inutil ka. Kung totoong sinasabi mo at ng mga kakampi mo na ayaw mo sa impeachment, tapos yung anak mo, tapos yung pinsa mong nilagay na speaker, pumirma sa impeachment, inutil ka. Wala kang influence. Kung gagamitin mong excuse yung hindi mo sila pwedeng utusan, hindi mo sila pwedeng diktahan. May magagawa ka, Marcos. Either sinungaling ka, peke kang tao dahil hindi mo kayang sabihin, i-impeach si BP Sara. Hindi mo kayang sabihin yung gusto mo. Nagtatago ka sa peke. Gusto mong ma-impeach si Sara, hindi mo kayang harapin. Or, talagang inutil ka. Leader kang walang influence. Masakit, pero katotohanan. Yan lang yun. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I... Why do I have? Laging, why do I have? Bakit ko gagawin? Yung mga pumirma, hindi mo pwedeng utusan. Yun ang sinasabi ko eh. Why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Diba? May ganun siya. Why do I have to keep on explaining? Dahil nga, yung explanation mo, kahit grade 2, Marcos, hindi maniniwala. Kaya paulit-ulit. Kaya paulit-ulit din yung sinasabing drug test kasi hindi ka nagpapadrug test. Tatanungin mo na naman, why should I keep on explaining? Puro ganun eh. Why should I do that? Why should I keep on explaining? Kasi nga hindi maganda yung ginagawa mo. Paulit-ulit. Hindi ka nagpapadrug test, hindi ka naman Ay naku, Marcos. Tawa-tawa. Sa banda, Parang bugoy.
Alam mo ibig sabihin? Di ba minsan sa tropa meron yung batukan? Parang ito si Marcos. Kung hindi alam mo, isa to sa pinakakawawang nilalang kung hindi Marcos apelyido nito. Batukan to. Tawa, bugoy na bugoy. You have no personality, Marcos. Ay, nako. Tara, Vicky, balik Pilipinas. Ngayong gabi ang Pangulo mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At live mula sa Malaysia, Ivan Mayrina nakatutok, 24. Next topic tayo. Ito, pag-usapan naman natin, ha? May bagong pantapat na attack dog kay Claire Castro. Pasok! Ayaw talaga natin ng fake news, kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglagay ng tagapagsalita ang House of Representatives. Bakit? Unang tanong, sa kauna-unahang pagkakataon, sabi nung reporter, nagtalaga ng tagapagsalita ang HOR. Bakit? Hindi mo rin kaya magsalita, tambaluslos gaya ng pinsan mo? Pare-parehas kayong walang personalidad? Ang meron lang kayo apelyido, titulo, walang kakayanan. Di ba bakit? Isa sa nakikita kong possibility nito, dahil nararamdaman nyo nagkakaroon na ng laglagan. Si Chanco nagsalita laban sa HOR. Di ba? So, hindi natin alam kung talagang naglalaglagan na or pa-effect lang tong ginagawang drama ni Marcos at ni Tamba. Or may real laglagan. So, kailangan nila ng pantapat sa mga sasabihin ni Claire Castro. Or, pagka nilaglag sila, meron silang tagapagsalita. Bigyan ko po kayo ng history. No? Ito kasi ay... alam nyo, binarada nito si BP Sara Dahil talagang nilabas yung kabastusan ni Abante dyan sa Maynila ni BP Sara. At binanata naman nito. Itong anak. No? So, nakita yung bakbak na ito Lumabas yan sa media. Siguro, nagustuhan nila. Hoy! Ala Claire Castro! Pansinin nyo, puro babae kinukuhang attack dog. Oo. Ano man tawag sa dog na babae? Bitch. Oo. So, bitches ang tawag dito. May bagong attack bitches. Hindi ko po sila minumura. Totoo yan. Nagdo-dog breeding ako Bitch talaga tawag doon sa asong babae. Bitch. Be my bitch. Oo. Attack dog Diba? Pansinin nyo, dahil ba si BP Sara ang malakas na tatakbo sa 2028 babae. At hindi nila makontra si BP Sara kasi wala silang pantapat. Kahit kasi Tatay Digong So anong pinantatapat kay Tatay Digong? Babae. Anong pinantatapat kay BP Sara? Babae din. So sino ang salita ng salita in behalf of Malacanang? Si Claire Castro. Babae. Sino ngayon ang magsasalita? Sino ang spokesperson ngayon? Babae. O, di ba? Pero ako pupusta sa inyo. Magiging mirror to. Magiging salamin to ni Claire Castro. Anong ibig mong sabihin, Coacholi? Si Claire Castro wala namang sinasabing plataforma, wala namang sinasabing plano, wala namang sinasabing proyekto, wala namang sinasabing maganda about the government. Na yun dapat ang kanyang trabaho. Ano lang sinasabi niya parate? Atakihin si Sara, atakihin si Tatay Digong, atakihin lahat ng mga kaalyado ng Duterte. Their position is just against Duterte.
Pustahan tayo. Ito rin ang gagawin nitong babaeng ito. Mirror. Salamin ni Claire Castro. Hindi naman ito sasabihin ko anong magandang ginawa ng HOR. May nagawa bang maganda HOR? Hindi. Kanya-kanya naman kasing distrito yun eh. Ba't kailangan ng spokes? Wala ding sasabihin to kung hindi atake kay BP Sara, atake kay Tatay Digong, atake sa mga Duterte, atake sa mga kaalyado, atake sa mga kaibigan ng mga Duterte. Tagaan nyo sa bato to sinasabi ko. Orasan nyo lang. Sasabihin nyo, oy, ang galing ni Cotzoli, manghula. Nahulaan, yun nga din ang sinasabi niyan. Oh. Lahat ng mga tinalaga ngayon, si poverty alleviation, si Bong Gadon, anong poverty naayos niyan, lalo naghihirap ang Pilipinas. Wala namang ginagawa yun kung hindi umatake. Si Torre, ano bang naitulong sa Pilipinas? Atake rin sa Duterte. Even yung attack niya kay Pastor Kibuloy is because that is an attack against Duterte. Kasi alam nila matalik na magkaibigan si Pastor Kibuloy at si Tatay Digong. At alam nila, and everybody knows, this is public knowledge. Malaki ang naitutulong ni Pastor Kibuloy kay Tatay Digong. Kaya inatake si Pastor Kibuloy eh. Again, that is an attack against the friends of Tatay Digong. The attack against the Dutertes. Ano ba nangyayari sa Pilipinas ngayon? Parang lahat na lang ng oras ng gobyerno, resources, influence, even the position, gagamitin laban sa Duterte. Even yung mga tinatalaga nila, against the Duterte. Siya si Attorney Princess Abante, anak ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Tawanan muna natin yung tatay nito. Talo kayo. Hay! Di ba? Natalo, pakonsuelo de Bobo, yan, ilagay yung anak. Kasi nakita ko bumatikos to eh. Babawi ito kay Bibi Sara, babawi yan. Ha? Kasi nilabas yung yung picture ng tatay niya, yung pastor na tatay niya, na nakadila, ganun. Baka matap-tap tong video. Gagalaiti ito kay Sara. Ayun, talo si... nako. Naging 3-term councilor ito sa Manila City at tagapanguna ng Manila Public Information Office. Ayon sa abogada, sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng House of Representatives, kinakailangang mapaigting nito ang pakikisalamuha sa publiko. Itinalagang spokesperson ng Kamara si Attorney Abante para sa nalalabing panahon ng 19th Congress. Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues, ang Kongreso, the various committees. Hindi bagay, Deng. Sorry Sabihin mo dun sa tatay mong pastor-pastoran, hindi bagay yung binigay sa yung pangalan. Princess! Ha? Bakit naman princess? Parang Princess MB Augusta. Ay, Jesus. Ano yan? Ano yung pangalan nung barko? Naku. Princess Perry. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanang impormasyon ay... Ito na naman tayo sa fake news peddler. Yung maayos daw yung communication simula sa House of Representatives o sa madaling salita sa kaharian ni Tambaluslos, tapos labanan ng yung tamang impormasyon. Yan na naman yung kanilang spin, no? Yan ang kanilang narrative. Tatawagin na naman ng mga Duterte vloggers para labanan ng mga fake news peddlers.
Kayo nga ang fake news eh. Sinungaling pa yung bossing yung ginagawa niyong Diyos. Ibababa natin sa mamamayan. Suportado naman ng ilang kongresista ang paglalagay ng tagapagsalita ng House of Representatives. Lahat naman ng sasabihin ni Tambaluslos, yung mga sa house na yan, sa ngalan ng proyekto, sasang-ayon kay Tamba. Ay, nako. Alisin mo sa kanya yung budget. Tingnan ko. Kung hindi iniwan yan si Tamba. Halimbawa, ang maging House Speaker ay si Pulong. Tingnan ko kung may matirang kaibigan yan si Tamba. Lahat ng congressman, lalo na yung mga swapang, sasang-ayon dyan kay Tamba. Para maintindihan po nila kung anong mga issues na nangyayari po dito, kung ano pong mga ganap. So that can only be a positive.